Pero napakaganda ha. Kung mapapansin mo, kung nakikinig ka sa mga press briefing ni Auntie Claire, napakagaling ni Auntie Claire magsuri at mag-analisa ng mga ganyang bagay sa ekonomiya. Tinanong kasi siya, ano pong dahilan kung bakit mababa ang piso? Sabi niya, kasi malakas yung dolyar. Walang biro, narinig ko eh. Anong dahilan kung bakit mahina ang piso? Sabi niya, kasi madalas, lahat naman ang sinasabi niya, joke eh. Nakakatawa eh. Joke eh, hindi eh. Oo. Iyon ang mabigat eh. Oo. Pagkatapos, anong tugon ng palasyo sa pagtaas ng bilihin? Ha? Pinaaresto si Bong Revilla. Sinasagot niya? Oo. Hindi. Anong tugon ng palasyo? Sinasabi ko. Ano po? Yun nga, pinag-aresto nga si Bong Revilla para mawala yung utak natin doon sa Blue Ribbon Committee. Kita nyo yung timing. Kita nyo yung timing. Kita nyo yung Blue Ribbon kasi talagang moro-moro. Saan kayo nakakita? Tinatanong ni Congressman Marcoleta yung witness. Opo. Yung sa Tamarind Street sa Forbes Park. Opo. Oo. Kung sinong may-ari, nakikita daw nila si Diskaya roon. Yung sinasabing bahay ni Ferdinand Martin Romualdez, si Diskaya daw, nakikita nila roon para nag-front daw kay Romualdez. Opo. Tinatanong ni Marcoleta kung sinong alam nila na may-ari noong Forbes Park. Saan ka nakakita ang Blue Ribbon Committee? Ang tinatanong witness, tinatanong ni Marcoleta. Ang sumasagot yung chairman, si Ping. Ang haba-haba pa ng sagot. Grabe naman. Napakahaba. Huwag nyo akong paniwalaan. Panoorin nyo yung Blue Ribbon ng Lunes. Di ba? Siyang sumasagot ng tanong. Pinapalusot niya si Romualdez. At lagi niyang dinadagdag Ito nakakatawa sa mga taong ito. Paano kang hindi mayayamot? Lagi niyang sinisingit yung explanation na ay wala namang sapat na ebidensya na yan ay kay Romualdez. Hindi porket yung dating may-ari ay yung Romualdez Media Group na nga wala pa ring ebidensya. May nagsasabi na nga na si Romualdez ang may-ari noon nakikita na nga may mga taga roon nga Opo. Wala pa ring ebidensya. Paano magkakaroon ng honest to goodness na Blue Ribbon Committee kung mulat sa laging sinasabi ng Blue Ribbon Committee chairman, walang kinalaman si Romualdez dyan. Meron na siya agad opinion, meron na siyang opinion kung sino mas credible, kay Diskaya, kay Alcantara. Paano ka makakakuha ng patas na investigasyon kung meron ng preordained na conclusion yung chairman? Di ba? Di siya nang humatol. Kaya nga, di mag-isa na lang siya, parang si Andy Reyes, yung ICI, di ba? Nasa ICU na. Yung ICI. Kasi naghihingalo na di ba? Ganon. Sinasabi na ni Marcos Jr. Ang ICI is near the end of its life. The ICU na. Opo. Ay, ganon. Terminal na. Naghihingalo na. Naka-respirator na. Opo. Yun na nangyayari. So, wala tayong maasahan sa ICI. Wala naman lumabas na maayos doon puro executive session. Opo. Di ba sinasabi nga natin yung ICI, King Koy. Sa dami-dami ng pinatawag, meron pa silang rules on live streaming para ma-live stream daw yung testimonya ng mga iniimbestigahan nila kasi kailangan daw transparent. Di ba? Pinapaalam sa mga taong bayan kung anong nangyayari. Di ba lahat executive session, puwera lang isa. Sino po? Isa lang ang in-stream nila. Pagkatapos natakot yata sila kasi nakikita ng mga taong bayan yung katotohanan, ayon lang ibigay yung katotohanan. Pag nag-live stream, lahat dumating si Arjo Atayde, executive session, dumating si Sandro Marcos, executive session, walay. Kaya wala nang nag-iintindi sa ICI, men. Mga balita tungkol sa ICI, kasi wala nang kabuluhan Ano yun, sir? Sila-sila lang ang nag-usap? Sila-sila lang. Ayon lang pa alam sa taong bayan. Wala talaga. Executive session, di ba nung una, high hopes tayo Opo. Wow, ICI. Kasi natuwa pa nga kami. Opo. Di ba? Sabi pa nga, okay.
nakinig si Pangulong Marcos sa sigaw ng bayan na magkaroon ng independent commission na mag-iimbestiga nitong floodgate, nitong iskandal sa flood control at sa mga substandard na infrastructure. O ano nangyari? Kamote. Wala na. Kaya yun, below sea level yung trust rating niya, walang nagtitiwala sa kanya. Oh my God. Pateho, ganyan nga eh. Oh. Pagkatapos, si deny. Unang-una, sinabi, wala daw silang kinalaman doon sa nag-file ng impeachment. Sino maniniwala sa'yo? Ang nakakatawa kasi, napaka hindi sila creative, di ba? Wala na ba silang mahanap na abogado kundi yung identified nakakampi nila. Oh, kita mo, oh. Ang sinasabi, itinatanggi nila siya. Siyempre, meron ba naman tao na aamin Opo. sa mga kabuktot na ginagawa, di ba? Opo. Ang nag-deny pa, si Auntie Claire yata, sino maniniwala dyan, di ba? Oo. Di ba? Oo. Yun lang. Eto, sinasabi nila, wala daw script na sinusunod doon sa impeachment na walang kakwenta-kwenta na inihain. Wala daw, di ba? Pinaliwanag na natin yan Opo. kahapon kung bakit kahina-hinala yan based on facts that can be easily verified. At tumaas ang presyo ng gasolina. Pwede na naman tayo sumayaw ng mahal ang gasolina. Ayan na. 2 piso ses. Opo. 2 piso ses. Ay, malaki yan Yung sa diesel, yun ang pinakamalaki. Diesel. Aray daw. Bakit kaya pinakamalaki sa diesel? Hindi naman. Baliktad na nga Hindi kasi yung diesel yan ang ginagamit ng masa. Yung mga jeep, di ba, Mga diesel, jeep, mga opo, buses. mga pampublikong sasakyan. Di ba? Hindi kasi iniisip nila yung diesel, yung mga SUV, ng mga mekaya. Konting fraction lamang po yun. Konting porsyento lamang yun ang gumagamit ng diesel. Ang maraming gumagamit ng diesel ay yung mga jeepneys, mga buses. Yun po. Oh, Sakit. di ba? Ang kerosene, yung gas. Meron pa ba nun? Meron nun. Gas? Oo, ginagamit yun 150, panluto, ginagamit yun. Masahe ko yun sa paa. Kerosene, hindi Opo. ba nakakalason yun Hindi, Petroleum product yun ma-absorb yun ng paa mo. Oo, wag. Nilalagyan ng ano yun, sir? Asin. Naku, hindi Ay, yata di ba? maganda yun kasi petroleum product yun, i-absorb yun through the skin. Pwede po, sir. Naku, titignan mo, i-research mong Sa mabuti yan. Malola. I-research mo at petroleum yan meron namang mga oil, yung mga May substance eucalyptus, na hindi pwede. yung mga, ano ba, yung anong tawag doon? Yung efficacent, yung mga ganon. Hindi tumatalab Ganun ba? Gawin mo yung ginagawa nung kusinero namin sa longganisa para mabilis uminit, tusuk-tusukin. Piso naman Tusok-tusok. para sa gasolina. At Okay. ano namang advice kaya? Di ba syempre, kapag tumaas ang presyo ng gasolina, tataas lahat kasi domino effect yan Opo. Tataas ang bilihin kasi para madala ang kalakal sa palengke, ginagamitan ng petroleum products, di ba? Yung mga power generation units, petroleum products, lahat domino effect yan. Domino. Tama. O ano namang payo kaya ng walang silbing Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Larry Gadon? Wala, puro politika hindi naman political affairs ang inappoint ka di ba? Poverty alleviation. Ano kaya nagawa niya para ma-alleviate ang poverty? Parang wala naman no? Anyway, ang problema kasi, katulad ng sinasabi ng mga transport group, sino yung kaibigan nating malimit mag-guest dito? Lando Marquez. No, si Lando Marquez ay ang bagal, di ba, sinasabi ni Kaobet, Opo, di ba, totoo. ng Pasang Mazda. Pag nagtataas ng presyo ng diesel, ang bilis. Pero yung Pagbalik. yung pagtaas naman ng pasahe Pamasahe. para makibagay, Napakatakal. mabagal. Mabayag, di ba? Mabayag. Mabayag, mabagal. Mabagal. Oo, di ba, sa Ilocano, mabayag. Nagtatagal. Oo, nagtatagal, mabayag. Mabayag.